nabanggit po sa Bible ay andyan na yung power available na. Kukunik mo na lang. Ang power, andito na po yun. Parang yung saksakan, yan. Andyan na eh. Yung electric fan na yan. Hindi mo sinasaksak. Kahit may power, hindi mo sinaksak. Hindi siya anda. Diba? Ngayon, ano yung sabihin? Yung pangalawang stream o daan para makuha mo yung healing. Una nga by faith. Pangalawa yung anointing healing. Ang anointing healing, anointing power yun eh. Kapangyarihang magpagaling. Available po yun. Andyan na po yan. I-connect mo na lang. Ang i-connect mo nga yung faith mo. Parang ganito nga, electric fan, yan. No? Tanggalin mo siya, may power. Pero hindi pa andar eh. Para sa umandar, isaksak mo. Pag sinaksak mo, yun. Yung sayada na. Ganon din yung anointing healing. Yung anointing healing, nandyan na. I-connect mo yung faith mo. Tingnan nyo, makuha nyo yung healing. Ang example na yung nasa Mark, tingnan nyo ha, meron talagang anointing. Dalawa lang yung paraan eh. By faith, saka yung anointing healing. Dalawa lang yung paraan. Yung himala kasi, hindi nyo magagamit yung araw-araw. Pag ang subject po ay spiritual gift, hindi mo magagamit yung himala. Parang gusto mong buksan, magamit mo. Patayin mo na pag ayaw mo. Oo, papagaling ka, himala, punta ka doon sa... Hindi mo siya mahihintay. Nalahin ko, hihintay ko ang himala. Walang darating. Kasi nga yung himala, just lang ang magmakanito. Just lang ang magpapahanda. Yung himala, just lang po magpapahanda. Hindi po tao nagpapaandar noon. Kasi kung tao nagpapaandar ng himala, punta ka na nga sa karwatan, lahat ng may sakit sa karwatan, pagalingin mo. So, pagka ang subject ko ay himala o kaya yung spiritual gift, hindi nga lahat. Pero pag ang subject mo, faith, masasabihin mo, hindi lahat, mali. Ang faith kasi, para sa lahat. Eh, ito yung prayer eh. Sabi niya, pray. Hindi. Diba? Sabi niya, lahat ng mga bagay na yun pinadalangin. Sabi nung iba kasi, hindi raw para sa lahat yun. Para sa lahat yung hiling. Kasi yung prayer, para sa lahat eh. Diba? Ikaw, ito, si Marisa, pwede manalangin. Ako, pwede ako. Para nga sa lahat. Alam nga naman yung healing, hindi. At yung prayer, para sa lahat. No? Kaya, ngayon, alin ang hindi para sa lahat? Hindi mala. Hindi ka pwedeng magpagaling. Kaya lahat, magpapagaling tayo. Hindi ka pwede. Mala. Meron lang kaloob na binibigyan nito sa tao na yun. Pero yung tao na yun, hindi pa siya magpapaandar. No? Kaya ngayon, ano yung available na pwedeng gamitin? Yung nga, by faith, saka yung anointing healing. Ang anointing healing, andyan na, available na siya. Tingnan natin, Mark 5. Tingnan niyo yung babae dito may sakit, yung inaagasan. Yung inaagasan ng dugo. Kaya, hanggat may buhay. Diba? Sabi na, tignan nyo, ang dami na napuntahan doktor eh. Sabi natin ha. At ang babae, at isang babae na may 12 taon nang inaagasan, 12 years ko, dinudugo. Dinudugo siya. No? Babae po ito ha. Kaya napahirapan na ng maraming bagay ko. Sabi nga, punta siya sa manggagamot. Tapos sabi niya, nagugol na niya lahat ng sinasangkilik, hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus lalo pa lumulubha. Tingnan niyo, naubos na yung kayamanan niyo sa pagpapagamot. Tapos, kahit kaunti, hindi nga daw siya gumaling, lalo pang lumalala. Tuloy natin. Pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, tingnan niyo yung faith nanggagaling sa pakikinig. Sabi na, nung marinig niya yung tungkol kay Jesus, kaya ang aral dito, yung faith nyo, kala lagi kayo nakakarinig.
Kasi yung healing, saka yung hearing, magkakabit yun. Kung wala akong maririnig, hindi ka gagaling. Kailangan mo may naririnig kayo. Kasi yung faith mo gagaling sa pakikinig. Kasi wala naman akong dalang power eh. Kala nung iba, ay si Pastor kasi may power. Wala akong power. Eh kasi si Pablo, apostol. Si Pablo kasi may dalang power. Walang dalang power si Pablo. Ang power ay available na. Pero, para makakuha mo yun, kailangan makarinig ka ng Word of God. Kasi, pag nagkaroon ka ng faith, doon mo ngayon makakamtan yung healing. So, ituloy natin. Pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, sinipo ang kanyang David. No. Hindi po na yung damit ni Jesus eh. Yan nga, may aral dito eh. Sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, gagaling ako. Yung sabi niya, di ba? Nung marinig niya yung tungkol kay Jesus, nagkaroon siya ng faith. Ngayon, pinahayag niya. Sabi niya, pag nahipo ko yung kanyang laylaya, yung damit, gagaling ako. Ngayon, yung confession, dito pinag-aaralan yung confession. Dapat ang i-confess mo, base dun sa Word of God. Ang sabi ng Bible, Lord, sabi mo, magaling na ako. Kaya tinatanggap ko magaling na ako. Hindi yung kino-confess mo, talagang masasakitin ako. Dahil namin siya. Binaan ako pa nga sa nanay ko. Daming mamanayin, sakit ka. Tapos gusto kong nanayin sa nanay ko ba? Ayoko sakit ng nanay ko. Diba? Talaga naman eh. Sabi ng Bible eh. Diba? Manay anak. Dahil naman, totoo yung mana-mana. Kaya mana-mana dahil sa kasalanan. Pero, putol na yon pag naniwala ka kay Kristo. I am redeemed from the curse of the Lord. Putol na nga yun eh. O, di may diabetes ka. Diabetes ka talaga. Kasi, mamanak ko nga ito eh. Kahit namin ko. Lagi mong sinasabi eh. Kahit namin ko talagang nakausap sa puso. Kaya ngayon, diabetes ka. Kaya kailangan, sabi nga, ito-confess mo base sa Word of God. Hindi naman sinasabi, kaya nga pag kami sakit ka, diba, overcome mo nga ng faith eh. Overcome mo. Kaya nga minsan, hindi naman explain sa dahil sinabi, may sakit ka ba? Meron. Hindi naman sinabi, huwag mo i-confess. Kasi ganun yung ibang mga Kristiyano, nabalin eh. Huwag mo doon i-confess na may sakit ka. Kaya tuloy tinanong, may sakit ka ba? Ay, may confess eh. Kaya, wala akong sakit. Kasi talagang halata naman. Hindi naman ganun nun. Dahil yung faith na sinaya, huwag mo itala yung katotohanan, may sakit ka. Yung overcome mo nga, kaganong babae ito, overcome niya. Sabi niya, inaagasan. Pero nung sabi niya, mahiko ko man lamang. Yung lalayan mo, overcome mo. Hindi na yung katotohanan na wala akong sakit. Kaya yung mga Kristiyano, katawa-tawa. May sakit ka, sister. Wala. Lata. Kasi nga, mali na. Confess daw nila. Ako sasabihin pa, baka marinig ka lang ng demonyo, huwag mo rin sabihin, may sakit ako. Hindi, kahit po ako yun, kailangan mong marinig ng demonyo. Dahil yung overcome mo naman eh. Pagkatapos eh, di ba? Yung nagtanong sa'yo, may sakit ka ba? Kaya si Sister Malik, di ba? Sabi nga niya, nagpa-x-ray. Gumayin yung horn eh. Yung sakit, minapexer, may sakit ka na Sister Malik. Wala. Galing ko naman. Nakakatawa na kayo mga Kristiyano na. Para sasabihin ko, iba ng mga Kristiyano yan. Nakakalito. Ang gulo. Sabi niya, wala sa sakit. Wala. Kaya ngayon, yung overcome mo ngayon, di ba? Kasi doon nga mo yung confession. Totoo yung confession. Pero hindi sinabi na kukonfess mo yung sa faith, kailangan mo yung katotohanan. Dahil ang katotohanan talaga, wala kang trabaho. Ang katotohanan, wala kang sakit. Ang katotohanan, wala kang pera. Yung overcome mo ngayon,
Diba? Hindi yung, may pera ka ba? Meron. Kaya nga, ay, wala pala. Diba? Ganun yung mga Kristiyano, may nakausap ko tuloy eh. Sabi niya, uy, kung mo mabanggitin yung problema mo, maririnig ka ng diyaw-diyaw. Sabi niya, ayaw mo marinig. I-order ka muna. Diba? Kasi yung mga turo nila, paputol-putol eh. Hindi binubuo. Ano yun eh? Talaga narinig nga diwan yun. Ayaw marinig. Dahil i-overcome mo naman yun eh. Eh, tingnan niyo itong aral dito. I think. Na-overcome yung babae. Sabi nga, 12 taon na akong inaagasan ko nito eh. Sagot ko, hindi na kinaila yun. Pero sabi niya, na-overcome niya, diba? Nahipo ko man lamang. Ngayon, sabi niya, pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, sinipo ang kanyang damit. Kapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, gagaling ako. Yun yung faith niya, no? Yung confession niya, no? Mahipo ko man lamang ang kanyang damit, gagaling ako. Tapos narinig niya yung tungkol kay Jesus, eh. Nagpapagaling sa Jesus, eh. Kaya tignan niyo yung aral dito. By faith, makakarinig ka, kakaroon ka ng faith. Tapos confess mo. Ano, magaling na ako. Sabi mo, magaling na ako dito sa mga alis. Tapos, makikita ngayon ng Lord, makakagalaw siya. Diba? Hindi siya makakagalaw kasi wala ka sa salita niya eh. Hindi naman pwedeng wala tayo sa salita ng Diyos. Tapos gagalaw ang Lord. Dahil mismo ang Lord gumagalaw sa salita niya. Hindi po pwedeng gagalaw ang Diyos wala sa salita niya. Doon ang Panginoon ang gumagalaw sa word niya. Kaya nga sabi ng Bible, signs and wonders, susunod. Pag sinunang mo, ipangaral ang word of God. Doon sumusunod yung signs and wonders. Tuloy natin, no? At pagkakay na ampat, yun, no? Ampat ang kanyang agas. At kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At tapos sabi, no? Sa Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya. At pagkakay sumihit sa karamihan at sabi, sino ang humipo sa aking mga damit? Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan, sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? Lumingap siya sa palibot-libot upang makita niya ang gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae natakot at nangatal palibasay na laman ang sa kanya nangyari. Lumapit at nagpatira pa sa harap niya, sinabi sa kanya, buong katotohanan, sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaw kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Ngayon lang, napansin nyo. Ang sabi ng Bible, may lumabas na bisa. Nung sabi itong babae, mahipo ko man lamang yung kanyang damit. Sabi ng Bible, may lumabas na bisa doon sa damit ni Kristo. Bisa, yung bisa power yun. Kaya anointing healing. Yung anointing kasi, term yun na pareho lang. Power, anointing, Holy Spirit. Pare-parehong termino yun. Power yun. Kaya yung bisa, power yun. Tingnan yun, may lumabas na bisa. Kasi ito sabi ni Kristo, sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Sinabi ba ron, anak, pinagaling ka ng power ko. Kasi tingnan nyo, no, may lumabas na bisa. Pero nung lumapit si Kristo, sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi sinabi, pinagaling ka ng power ko. Ano yung sasabihin? Ito nga yun, ayun yung electric fan, hindi mo sinaksak, nandun yung power. Ayun yan, kaya, kailangan, isaksak mo yung electric fan doon sa power para umanda. Kaya ganun din ito. Ang pagaling doon sa babae, hindi yung power. Sinaksak niya lang yung faith niya doon sa power. Yung anointing healing na sinasaksak. Yung anointing healing, available yan, nandyan yan. Iko-connect mo yung iyong faith. Para makuha mo. Hindi po yung accidental, tignan nyo, sabi ni Kristo. Sino humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, sagot nila ito eh. Tignan niya. Sabi niya, si Jesus sa pagkakalastas niya, agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya,
Pagka kayo pumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo ng aking mga damit? Napansin nyo? May power dun sa damit eh. Andun yung anointing. Oh. Kaya ginaya nila Eddie Bilate. Ano naman? Anyo naman ang ginamit.